Wala, parang sinasabi lang, wala kaming ano dyan. Anong delikadesa? Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera. Yun ang pamigay natin, lalo na magkakampanya na. Yun. Kaya po yun talaga. Ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Kaya BBM, tanggalin mo na yung pinsan mo, speaker. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo. Paano ka babawi yan? 3 years na. Nako. Siya pa rin. Nako. Ang gagawin ng speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. Tanggalin mo na si Tambaloslos. Nako, Junior. Ayan, oh. Yan po ang pinakamatinding panawagan ni Attorney Rowena Guanzon. Tanggalin na si Tambaloslos, sipain, at syempre mga kaibigan, i-refund mo na Tambaloslos. I-refund mo na. Magkano yun? 189 million ba yun? O magkano po ang binigay sa bawat congressman na pumirma po sa impeachment? Magkano? I-refund mo na. Kasi talo kayo sa Supreme Court. Buti nga sa inyo. Karma nga kayo. Ayan, ang gaba di magsaba. Yan na ba kayo sinasabi natin eh. Talagang darating po ang araw guys na magkakaroon po tayo ng vindication. Di ba? Sabi nga ni former President Duterte, there will be a day of reckoning. Ito na po yun. Ito na yung sinasabi ni Tatay Digong sa atin. A day of reckoning po. Ha? Lahat po tayo nag-glorified mga kaibigan. Lahat po tayo nanalo. Dahil hindi po nanaig ang kabalastugan, kasamaan ni Tambaloslos, ni Bangag, itong Bangag administration, dahil alam po ng Panginoon mga kaibigan na wala pong kasalanan si BP Sara. Kaya, i-refund mo na! Araw-arawin natin yan guys. I-refund mo na please, i-refund mo na. Pang-asar lang ba? Pang-asar lang ba? Biruin nyo ang laking pera nun. Di ba? Biruin nyo guys, ang laking pera nun, wala man lang pumalag. Di ba? Nagastos na yun, malamang. Baka wala na yun. Madali lang gastusin yun dahil mga korap yung mga yun eh. Ang tanong, nagastos ba talaga nila yung pera na yun? Sa tama? Diba? Yun ang pinakamalaking question ngayon. Well, anyway, sabi nga nila mga kaibigan, darating po ang panahon guys, na lahat po sila ay mananagot. Opo, karma po, Alma Rocha. Karma po, nakarma talaga siya. Ito yung sinasabi ni BP Sara na ang gaba di magsaba. Pedro Hill, shoutout po. Ang gaba di magsaba, mga kaibigan. Kaya dagdagan nyo guys ang likes natin para di tayo magabaan. Pag hindi kayo nag-likes, gagabaan kayo. Sige. Joke lang ha. Mag-likes po tayo at mag-subscribe po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po. Ayan o. Kasi pag nag-likes at subscribe kayo, nako, masayang-masaya na po kami mga kaibigan. Super saya na po kami. Okay? Kasi mababaw lang po kalagayahan ni Foodinet eh. Yan lang po talaga ang hinihingi namin sa inyo. Maraming salamat po. Ayan. Minnesota Eason, yes sir, Foodie, kahit paano may hustisya pa rin pala. Opo, may hustisya pa rin po. Nakamit pa rin natin yung hustisya. Di ba? Ken Patrick Vlogs, 150 billion bro. Bawat isang congressman sa pirma. 150 pala billion. Hindi naman billion eh. Million eh. Billion or million? Magkano ba? Magkano man binigay? Klaruhin nga natin. Ang laki naman yan. Klaruhin nga natin. Teka lang ha. Dito yun eh. Teka lang, i-search po natin. Alam ko ano yun eh. Wait lang ha. Yan daw po, meron dami, 215 congressmen who signed the impeachment complaint against BP Sara
The House of Representatives on Wednesday impeached VP Sara with more than one-third of Congress endorsing the verified complaint against her, which has been transmitted to Senate of her impeachment trial. As of writing, the Senate was adjourned to the session without tackling the impeachment raps against the Vice President. So magkano po? Magkano ang binigay? Tingnan natin. Wait lang ha. $150 million. Oo, 150 million po. Hindi billion ha. Million po guys, million. Ayan, 150 million. Ayan Ito ha, babasahin ko sa inyo ha, para klaro po tayo guys ha. Ito po ang binigay. Okay? 25 million allocation for AKAP. Another 25 million for AX. And then, 100 million po for infra, care of DPWH. So, a total of 150 million. Okay, ulitin ko ha, para klaro po tayo mga kaibigan ha. Ang binigay po sa mga pumirma, 25 million peso allocation for AKAP, another 25 million peso for AX, and 100 million po for infra, care of DPWH, for later release via the OPDBM. Ayan po, 150 million po mga kaibigan. Lahat yun. Lahat po ng 250 na pumirma, nakatanggap po sila ng 150 million. Ayan. So, klaro po lahat mga kaibigan. So, yun po yung hinahanap po natin dito, yung refund. Kailan nyo i-refund yan? Talo kayo eh. Kinakabahan na naman si Tambaluslos ngayon. Siguro sabi ni Tambaluslos, giatay biano yun. Natalo man sa taon tayo. Giahak biano eh. Magtago na lang ta. Mulayas na. Baka si Tambaluslos kasi lalayas na lang siguro yan. Kasi hindi na niya marirefund yun eh. Gidi malas ba no? Malasa yung Tambaluslos eh no? Akala siguro niya mga kaibigan makakalusot na siya. Buti na lang. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa Supreme Court mga kaibigan, dahil at least masasabi po natin mga kaibigan na meron pa ring natitirang hustisya. Di ba? Hindi po sila nagpatinag, hindi po sila nakinig sa mga sabi-sabi, or hindi po sila nagpasuhol ang Supreme Court po. Talagang nag-decide sila guys ayon po sa kanilang mga prinsipyo. At ang maganda po, unanimous po ang decision. Yes! Galing! Ibang klase talaga ang Supreme Court. Thank you very much, Supreme Court. Patuloy lang ha. Supreme Court, si George naman please. Supreme Court, si George naman. Fudinet, huwag kang mag-alala, si George na ang sunod. Nako, baka siguro si George kinakabahan na ngayon. Kasi ang dami niyang petition sa Supreme Court eh. No? Kinakabahan na siguro si George. Baka lumayas siya sa Pilipinas, guys, no? Sana anuhin siya, no? Yung hold departure, no? Kasi baka lumayas yan, sa tingin ko lang. Kasi nga ang dami niyang ang dami niyang petition, guys, si George sa Supreme Court. Baka siya ang sunod. Baka hindi na nakakatulog si George, no? Nabubulabog siya gabi-gabi. Sabi niya, patay, baka ako nasunod nito ah. Kaso po dinet, ang sabi laban daw sila hindi nila susundin. Kaya nga Rosalie Banjoho sinabi ko na kanina, di ba? Hindi nila susundin ang Supreme Court kasi sila daw yung mas malakas. Mga buang. Sabi ni Pedro, si George, boy dako mata, murag si Mudlo, kukak. Rachel Resma, si Tatay Digong muna, Fudinet. So mga kaibigan,
Malamang sa malamang guys ay matutuluyan na po talaga si Tambaluslos. Judith Proctor, ayan watching from Perth, Australia. Ayan mga taga-Australia, galing si Judith Proctor, Perth, Australia pala to. Kumusta po ang weather dyan, Judith? Alam ko winter ngayon sa Australia ang pagkakaalam ko. Rachel Resma, unahin muna si Tatay Digong tapos na si George. Josephine Fernandez, abangan ang backdoor Sir Foodie. Nako, abangan natin ang susunod na kabanata. Ay, nako. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Wala nang gustong sumunod sa batas? Alam nyo, kayo virus, huwag kayong ganyan. Sumunod kayo sa batas. 'Di ba? Pinapasunod nyo si Pastor Kibuloy. Kinulong mo pa nga si Pastor Kibuloy Kayo din, sumunod din kayo sa batas. Dapat nga, kulong kayong lahat Hill Shapno, watching from Texas. Leticia Navarro, God said, vengeance is mine. Yes. Si Hill Shapio, watching from Texas. Nestor Villamor, Foodinet. Diba ang judiciary ay DOJ at hindi SC? Ang judiciary po, of course, opo, Department of Justice po. Under po sila ni Secretary ng ni Bonjing. Rose 24, good afternoon Sir Foodie.net. God bless. Bombardier Gaming, paano yan Sir Foodie? Papasok mga Amerikano tapos may ganitong gulo. Nako, ewan ko lang anong gagawin ng Amerikano dyan.